Robin Padilla. Robin Padilla. Mr. Robin Padilla. From the name Robin Hood. Ito ay champion ng masa. Tandaan niya. Kahit sirain ang kanyang pagkatao, from the name Robin Hood. Alam na natin yun, kahit hindi manghula. Alam yung interpretasyon na yun. Hoy! Actually, si Robin Padilla ay talagang ito ha, correct me if I'm wrong ha, ang puso niya talagang makananay. Kaya ang tingin niya sa mga babae talaga respetado niya. May karakter siya ng isang strong na lalaki na kapag in-embrace niya ang isang babae o tinanggap niya sa kanyang buhay, ang respeto niya rito ay sagad-sagadan kasi lagi niyang iniisip ang kanyang ina. So, hindi naman iniisip na yung, ibig sabihin, kung paano niya nirirespeto ang kanyang ina, ganun din niya nirirespeto ang mga babae sa paligid niya. Correct me if I'm wrong again, ha? Baka may magsabi na naman dyan, babaero yan, ganun. Actually po, si Mr. Robin Padilla, o sinasabi natin na ang aktor na Robin Padilla, lapitin talaga ng babae. Nasa aura niya. Kasi maamoy, maalimuyak, maalihimuyak, parang gano'n. It smells something so much powerful smell. Dignified by a woman power. Ibig sabihin, naaamoy mo sa kanya na lalapitan at lalapitan siya ng babae. But for sure, may respect ito dahil nga napakataas niya ng respect sa kanyang ina. So, ang tingin niya for all the female na napapalapit sa kanya, ay tingin lang natin ay para siyang bad boy, pero sa totoo lang mataas ang respeto nito sa mga babae. So yung mga nag-iisip na babaero naman yan, anong gagawin naman niya sa politika? Eto tandaan nyo, ang isang lalaki na mataas ang respeto sa kanyang ina, mataas din ang respeto niyan sa kahit sinong babae, at malakas din ang respeto niyan sa kanyang sarili. Tandaan niya, lalaking lalaki talaga siya. Ayan. Sa ngayon, dumaranas si Robin Padilla ng napakaraming batikos. Ayan po. Ito po ay nagsisignifies ng kapag siya'y nag-iisa, kino-comfort niya ang sarili niya dahil napakarami pong batikos. Yung mga espadang yan yung mga tumutuligsa, mga tao na ginagrado o tinitimbang ano ba talaga ang silbi niya sa politika. Yung iba binubuli na siya, stand by at the back. Ini-stand na siya at the back. Kaya ang lungkot po niya sa totoo lang, kahit po anong sabihin natin sa kanya, malungkot siya kasi tinitira siya ng mga personal, pati sa kanyang relihiyon, sa kanyang action, sa kanyang mga pinagmulan, minimenos ang tingin ng iba. Pero yun po yung tingin ng iba. Yan po, tingin niya ng iba, pinapato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siyam na matataas, yun, ang kinu-question siya, maliit ang kanyang kakayahan bilang isang politician. At ito'y iniisip niya to, kaya lang tahimik siya, masculine kung tumanggap ng problema. Iniisip pero ayaw niya ng may nasasagabalan at ginagawaan niya ng paraan na solusyonan. Mananatili kang mataas ang respeto ng tao sa inyo, Mr. Robin Padilla, bilang artista at bilang politician. Pero sa ngayon talaga, grabe ang pinapakita mo. Saludo ang mamamayan sa iyo sa ipinakikita mo na kahit artista ka, may kwenta ka. Sa pamamagitan ng pagtayo, kaya ka nakatayo, paninindigan, hawak mo yung mundo. Hinahawakan mo yung mundo, hindi ka nagsasalita, nakikinig ka. At kung saan tama, dun ka nakapanig. Bukod dun, mayroong kang paninindigan. Ayan, hawak mo ang isang stick. Loyal kang tao. Naku, napakasarap mong, yung mahalin. Kaya na naman hindi ho dahil idol ko to. Siyempre, artista pero tumitingin po ako sa karakter. Ang sinasabi ko po sa inyo ay ang karakter ng isang Robin Padilla. Tatayo siya. Alam nyo siya? Actually, pwede siyang kapartner ni
yung mga taga-DDS or yung mga taga-politiko, pwede siyang kapartner ni Ma'am BP Sara. If ever yun ito po ay sabi ng tarot. Hindi po ito sabi ko. Alam niyo kung bakit ko sinabi, explain ko po sa inyo. Marami ang sumisira sa kanya, dagat nga Pero ang paninindigan niya, tandaan niyo po, to be a true servant of the universe or yun na lang sa Pilipinas, kinakailangan ng loyalty, kinakailangan naranasan niya ang hirap ng pakikisama, ang hirap ng pagpapatunay sa kanyang sarili, at kinakailangan hawak niya ang mundo. Ibig sabihin, ang mundo hinahawakan niya with care. Ayan Ibig sabihin, takot siya mangurap. Diba? May reputasyon. Kasi nakakapagod na yung mga kurap. So ito, nakikita ng tarot, pwede siyang pagkatiwalaan ng buong mundo. Hinahawakan niya ang kanyang loyalty, hinahawakan niya ang kanyang reputasyon, at ang mundo, napansin niyo, gusto niyang iangat. So yan, mga dapat na pwede natin pagkatiwalaan. Pwede pong pagkatiwalaan si Mr. Robin Padilla. Nako, ayan, may isusulong siyang batas. Itong isusulong niyang batas ay, I think, more on sa kabataan, karapatan ng kabataan, and more on juvenile. Kasi dun nga siya naranasan niya ang kulungan. So may isusulong po siyang isang batas tungkol sa pamamaraan ng mga taong nakakulong, bata man ito o matanda. Let's wait po kung anong gagawin niya. Pagsulong po ito ng batas. Ayan. At aaprubahan po yun ng lahat ng mga maya. Tinitimbang niya ngayon ang sitwasyon. Sa totoo lang, na nalungkot naman ako, dumadana siya ng depresyon na kinakaya lang niya kasi ayaw niyang ang kanyang yung paniniwala bilang Muslim and bilang Kristiyano ay pinapakialaman at binabastos. Sa totoo lang po, hindi ko akalain na ang isang tao na may pangit na reputasyon sa pag-aartista, pag nagbago, totoo yata yung kasabihan na ang isang tao, pag nagbago at nakita niya ang sarili niyang dadaanan, magbabago siya. Determinado po siyang magbago para sa kanyang ina, kahit pumanaw na ito, sa kanyang minamahal na asawa, sa kanyang mga anak, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Nako, itong mga ganitong tao, dapat po natin mahalin at tangkilikin. May sila yung mga taong sawa na. Ayan, babaeng nakabaliktad, ibig sabihin po nito ay dating katarungan na hindi pa niya alam ang tama at mali. Panahon pa ito nang siya'y lasing na lasing pa sa kanyang pag-aartista, kanyang kasikatan. Kaya, doon lagi siyang sinisira yung nakaraan niya. Pero maniwala po kahit sa hindi, kaya po nakabaliktad. At ang pusang itim ay nandyan. Ibig sabihin, yung mga taong katulad ni Sir Robin Padilla na dinanas na ang buhay na masagana, masarap. Dinanas na rin niya ang buhay kulungan. Dinanas na rin niya ang buhay pakikisama. Ito yung mga tao na sa totoo lang po, maraming isi-share na experience at maraming magagawa kasi ayaw na nilang balikan ang ganon at ayaw na nilang mahawa pa ang ibang tao sa isang sitwasyon na wala nang parang laging wala nang second chance para sa ibang mga taong makitid ang kanilang mga utak sa mga taong nagbabago. So dito baliktad na siya, bagong tao na siya, kumbaga newborn na siya. Matatag, hindi susuko sa anuman laban ng buhay, at may ipagpipilitan siya na ilaban ang katotohanan, ilaban ang pagbabalik. Ito po, loyal po siya kay dating President Duterte, at ipaglalaban at hihilingin niya sa lahat ng mga nakaupo, kahit sa presidente, kaya hawak niya po yun, ang kalayaan at pagbibigay ng chance sa dating presidente. Loyal na loyal siya. Gagawin niya ang lahat.
Kakapangilabot naman. Dumanas siya ng mga nakaraang lungkot, sakit, ayaw na niyang balikan. Sa ngayon, ipakikita na lang daw niya sa buong mundo na siya ay isang matinong mamumuno. Hindi man perpekto, pero hindi siya magnanakaw or makikiisa sa mga sinasabi nating corrupt na namumuno sa ating gobyerno. At ito isinumpa niya sa harap ng kanyang ina na ayusin niya ang buhay niya. Wala na yung nanay niya. Kaya lang, pag-ingatan lang ni Sir Robin Padilla ang kanyang mga tuhod, ang kanyang likuran, ang mga buto niya. Kasi mga injuries ito. Yan, mga injuries. Masaya na siya sa pamilya niya ngayon. Hanggat maaari, masaya na rin siya sa kanyang posisyon bilang isang politiko. Ang dinaramdam lang niya talaga, kaya ganyan nakabaliktad, is wala na siyang panahon para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, pero worth it naman, na-appreciate at darating ang panahon, aangat pa ang kanyang posisyon sa politika. Hindi lang panukala ang gagawin niya tungkol sa mga taong nakakulong, kung hindi panukala rin para sa proteksyon ng mga babae. Ba? Dalawang ang panukala. At isusulong ng ating Mr. Robin Padilla ang karapatan ng mga Muslim. Meron siyang gagawing batas na karapatan ng mga Muslim. Hindi ko alam kung ano to. Pero ito ay maganda kasi parang itataguyod niya ang kahalagahan at proteksyon sa mga katutubong Muslim. Siya ang parang maging spokesman siguro or basta maganda po ito. Siguro pagod na siya sa mga kalokohan ng kabataan. So magiging mabuting leader po siya ng anumang posisyon sa politika. Magiging magaling po siya at gusto niyang buhayin ang pangalan ng nawalan niyang ama. Kaya ganyan na. Ibig sabihin, nakatanim sa isip niya, sa puso niya, ang lungkot na naranasan nila dahil sa pagmamahal ng kanyang ama sa politika. Kaya hindi niya bibiguin ang kanyang yumaong ama. Meron lang siyang ikukorek na kapatid. Ayan. At magagawa niya yon. Sariling kapatid ito, lalaki, ikukorek niya. Hindi ko alam kung makakapag-adapt ba sila ng baby boy or magkakaroon ng baby boy sa kanyang pamilya. Walang linaw ito kung sa asawa ba niya or mag-aapon siya. Ayan. Ang ganda na nakita ko kay Robin Padilla. Kaya lang ito galit. Galit dahil marami ang hindi makaunawa at marami ang nandiliit sa kanya dahil parang hindi makapaniwala na ang isang Robin Padilla na magaling sa action ay madadala ang galing niya pagdating sa politika. But the tarot is saying, yan ako, nalusot. But the tarot is saying na magiging siyang tapat na politician at nasa dugo niya talaga ang pagiging politiko. So maganda po ang tarot ko kay Mr. Robin Padilla, kahit galit na galit siya dito kasi inilalaban niya ang karapatan ng Muslim at ng Kristiyano na equality. And gusto-gusto niyang gumagawa na marahil siya ng panukala, panawagan. At ang pagiging loyal niya kay Tatay Digong Duterte,